sino. Kahit ikamatay ko. Sa kabundukan ng Antique, may baryong palaging nababalutan ng makapal na hamog tuwing gabi. Kapag tahimik na ang paligid, tanging sunod-sunod na sigaw ng mga tuko at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Doon, sa paanan ng bundok, nakatira si Aling Merla, ang kilalang hilot na dinadayo pa mula sa kalapit ng mga bayan. Matanda na siya, ngunit matatag pa rin ang katawan. At kahit gabi na tawagin, ay laging handang tumulong. Sabi ng mga tao, "Ay, may banal na kamay si Aling Merla. Walang batang namamatay kapag siya ang nagpapaluwal." Kaya naman, sa bawat manganganak, siyang unang tinatawag, lalo na kung delikadong sitwasyon. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, nagbago ang lahat. Isa-isa, ang mga sanggol na kanyang tinulungan ay biglang namamatay matapos ang ika-8 gabi. Walang sugat, walang bakas ng karamdaman. Parang ginawang hungkag ang kanilang mga katawan. "Baka sumpayan ng bundok," bulong ng mga kapitbahay habang nagkukumpulan sa tindahan. Baka may nasagasaan na engkanto o nainis na diwata." Walang ibang hilot sa baryo, kaya kahit nanginginig sa takot ang mga buntis, wala silang ibang mapagkakatiwalaan kundi si Aling Merla. "Hindi ako pwedeng lumuwas, mga anak," sabi ni Aling Rosa, isa sa mga buntis. "Si Aling Merla lang ang marunong dito. Siya lang mapagkakatiwalaan. Hay, bahala na." Tahimik lang si Aling Merla sa mga paratang. Kapag gabi, nakaupo siya sa harap ng altar. Hawak ang mga kandilang gawa sa putik at nakatitig sa apoy na tila may hinihintay. Sa kanyang mga tabi, nakasabit ang mga dahon ng sambong at mga tuyong balat ng ahas. Panlaban daw umano sa masamang espiritu ayon sa kanya. Ngunit isang bata ang nakakita sa kanya minsan. Madaling araw ito. Habang nag-iigib ng tubig, napadaan ito sa likod ng bahay ni Merla. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang may ginagalaw si Aling Merla sa batya. Parang mga piraso ng karne na nililinis sa ilog. Nang mapansin ni Merla ang bata, ngumiti lang siya. "Oh, maaga ka, iho, no?" sabi nito sa malamig na tinig. "Hey, huwag ka nang lalapit dito at baka mapahamak ka. Delikado ito." Tumakbo ang bata pa uwi, nanginginig. Ngunit na magkwento siya, walang naniwala. Kinabukasan, may isa na namang batang namatay. Ika-8 gabi rin mula nang ito ipanganak. Mula noon, halos walang natutulog sa baryo. May mga nanay na binabantay ng anak buong gabi. May ilan naman naglalagay ng bawang sa bintana at asin sa paligid ng duyan. Ngunit kahit anong gawin nila, patuloy ang pagkamatay ng mga sanggol. At sa bawat lamay, palaging nandoon si Aling Merla. Nakaupo sa sulok, nakayuko habang pinapanood ang mga magulang na umiiyak. Sabi ng mga nakakita, sa tuwing dumada ng hangin, napapansin nilang kumikislap ang mga mata ni Merla sa liwanag ng kandila. At sa dilim ng gabing iyon, habang pinapatay ang apoy ng lamay, may naririnig sila na mahina. Ngunit wala ni isa ang naglakas ng loob na tumingin kung saan yun galing. Dumating sa baryo si Nelia, isang maulang hapon. Sakay ito ng lumang karitong hinihila ng kalabaw. Buntis siya ng 7 buwan. Mag-isa, walang kasama. Ang asawa niya ay pumanaw sa minahan sa Aklan, ayon sa mga kwento ng kasama nito. Pagod, nanginginig, at tila walang patutunguhan.
Kaya nang may isang matandang babae ang nag-alok ng tulong, hindi na siya tumanggi. "Ay, dito ka muna, iha," sabi ng matanda. "Mabait ang mga tao dito. At kung mga nakaman, may magaling kaming manghilot. Si Aling Merla." Napatigil si Nelia. Narinig na niya ang pangalang iyon bago pa siya makarating. Sa bayan nila, kumalat na ang usap-usapan tungkol sa mga batang namamatay tuwing ika-8 ng gabi. Pero wala siyang pinagpipilian. Wala siyang pera at malayo ang bayan. Kaya napilitan siyang manatili doon. Lumipas sa mga linggo, tahimik lang si Nelia. Halos di lumalabas ng bahay. Ngunit gabi-gabi, naririnig niya ang kakaibang tunog mula sa gubat. Parang alulong ng aso. Minsan na may mahina, minsan mahabang tiktik na sumasabay sa hampas ng hangin. Ipinagpalagay niyang mga paniki lang iyon. Hanggang sa isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, bigla siyang sinumpong ng matinding pananakit ng tiyan. Napasigaw siya ng sakit, kaya dali-daling tumakbo ang mga kapitbahay. "Si Aling Merla, tawagin niyo!" sigaw ng isa. Makalipas lamang ang ilang minuto, dumating si Aling Merla. Basang-basa pero kalmado. Sa kamay niya, may dalang basket na may mga tuyong dahon, langis, at isang kandilang gawa sa putik. "Hay, huwag kang matakot, anak," sabi ni Merla habang dahan-dahang hinihilot ang tiyan ni Nelia. "May dalang liwanag ang buhay na yan." Ramdam ni Nelia ang lamig sa kamay ng hilot. Ngunit kakaiba rin ang init ng hangin sa loob ng silid. Habang sumisigaw siya sa sakit, narinig niyang may mga salitang binubulong si Merla. Hindi Tagalog, hindi Bisaya, kundi parang sinaunang wika ng bundok. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, narinig ang unang iyak ng sanggol. Isang malusog na batang lalaki. Lahat ay natuwa. Napaiyak si Nelia sa saya. Ngunit habang pinupunasan ni Merla ang bata, napansin ni Nelia ang paraan ng pagtingin ng matanda. Sobrang tagal, sobrang lalim, parang may iniisip. "Ay, magandang dugo ng batang ito," bulong ni Merla na halos hindi marinig. Pagkalipas ng ilang sandali, inabot niya ang bote ng langis. "Bago mo pa dedehin, kailangang isagawa natin ang isang ritual ng paglilinis. Ito'y tradisyon sa bundok, anak." Napakunot ng noo si Nelia. Maraming salamat po. Pero ako na lang ho yung mag-aalaga sa anak ko." Mahinahon niyang sagot. Tahimik si Merla sa loob ng ilang segundo. Tila nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa ngiti, naging malamig at walang emosyon. "Ay, sigurado ka ba dyan, iha? Napakahalaga nito para hindi siya kunin ng mga masasama." Tumango si Nelia, mahigpit ang hawak sa sanggol. "Hindi ko na po kailangan ng ritual. Basta ligtas kami, sapat na yun para sa akin, ma'am." Nakita ni Merla ang takot sa mga mata ng babae at ang kaunting galit na tinatago nito. Ngumiti siya, ngunit hindi yun ang ngiti ng isang kaibigan. "Ay siya, kung yan ang gusto mo," bulong niya. "Pero tandaan mo, may mga bagay na dapat hindi tinatanggihan." Sa labas, tumahimik ang ulan. Ngunit sa bubong ng bahay, may narinig si Nelia na mahina. Parang may pakpak na dumadapo. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang aso. Ang ilaw ng gasera sa tabi ng duyan ay mahina.
nanginginig sa bawat hampas ng hangin mula sa siwang ng dingding. Nakatulog si Nelia sa tabi ng anak, ngunit bandang hating gabi, nagising siya sa kakaibang tunog mula sa bubong. Unay, mahina lang, pero kalaunan ay naging mas mabilis. Parang may naglalakad sa pawid, paikot-ikot sa taas ng bahay. Napaupo siya, pinigilan ang sariling huminga. Baka pusa lang, bulong niya sa sarili. Ngunit nang maramdaman niyang parang may tumutulong likido mula sa kisame, biglang nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha ang itak na nakasabit sa dingding. Amoy kalawang at dugo ang hangin. Pagtingala niya, nakita niyang may pumapatak sa kanyang braso. Malapot, kulay itim na pula. Dugo. Tulong! Mahina niyang dasal habang nilalapit ang gasera sa kisame. At doon nakita niya, mula sa maliit na butas ng kawayan, may dahan-dahang bumababa. Isang mahabang dila na parang lubid, kumikintab sa ilalim ng liwanag, gumagapang pababa. Tuwid siya papunta sa duyan ng kanyang anak. Nanlaki ang mata ni Nelia. Hindi siya nakagalaw ng ilang segundo hanggang sa halos dumikit na sa mukha ng sanggol ang dulo ng dila. "Di mo siya makukuha!" sigaw niya sabay hagis ng gasera. Pumutok ang apoy at tinaga niya ng buong lakas ang dila. Sumirit ang dugo kasabay ng malakas na huni ng isang nilalang na may pakpak. Nabingi si Nelia sa sigaw na yun. Matinis na parang sabay ng iyak at halakhak. Tumakbo siya palabas ng bahay, hawak ang anak. Ngunit nang silipin niya ang labas, wala na. Tahimik na ang paligid. Wala na ang tunog ng pakpak. Wala na ang liwanag ng buwan. Sa lupa, may naiwan lang na piraso ng balat. Kulubot, kulay abo, at parang balat ng tao na tinanggal mula sa laman. Kinuha niya ito gamit ang kahoy at tinapon sa apoy. Ngunit imbes na masunog, biglang kumilos ito na parang may buhay. Gumagapang ito papalayo. Diyos ko! Nanginginig niyang sambit. Mabilis niyang isinara mga bintana, pinagsabitan ng bawang at asin. Binalot niya ng kumot ang anak. Pilit itong pinapatahan kahit siya mismo ay nanginginig. Ngunit sa labas, narinig niyang muling humuni ang hangin. Isang mahina, halos pabulong na tunog. Lumipas ang ilang minuto, saka bumalik ang katahimikan. Kinabukasan, nagpunta si Nelia sa bahay ng mga kapitbahay. "Hoy Nelia, nakita mo daw si Aling Merla kagabi?" tanong ng isa. Napatingin lamang si Nelia. Hindi. Bakit?" "Ay kasi, may nagsabi na umalis daw siya kagabi. Mga hating gabi. May sugat sa braso pagbalik niya." Hindi nakasagot si Nelia. Napatingin siya sa bubong ng sariling bahay. Dito ay kung saan natuyo pa ang mga patak ng dugo. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Sa isip niya, alam niyang hindi yun simpleng hayop. At habang lumulubog ang araw, naririnig niyang muli ang pamilyar na tunog mula sa malayo. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas malapit. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay ni Nelia. Halatang
Gulat at takot ang mga mukha. "Hay! Narinig na naman namin yung may sumisigaw kagabi!" sabi ng isa habang pinapahid ang pawis sa noo. "Diyos ko! May nakita kaming pakpak sa ilog! Parang balat na tuyo at kulay itim!" Tahimik si Nelia. Dinala niya sa labas ang piraso ng balat na nakuha niya isang gabi. Inilapag niya to sa mesa at nang makita yon ng mga tao, nagsimula silang magtinginan. Takot na takot. "Tik-tik yan, di ba?" bulong ng isang babae. Halos pabulong lamang talaga. May tik-tik dito sa baryo?" Nag-ingay ang paligid. Mga tao'y nagdasal. May nagwisik ng asin at may ilang nagsunog ng dahon ng sambong. Ngunit ang matandang lalaki sa likod ng grupo ay nagsalita ng mabagal. "Si Aling Merla. Matagal na siyang hindi tumatanda. Kahit lagpas 80 na raw siya, ganyan pa rin ang mukha niya." Nilingon siya ng lahat. "Oo nga! Tanging boses lang niya yung tumatanda pero yung mukha hindi. Baka siya yun! Baka siya yung tik-tik!" Sambit pa ng isa. Napalunok si Nelia. Hindi siya agad naniwala, pero habang naiisip niya ang gabing nakita niyang dila sa bubong at ang dugo, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Kinagabihan muli, hindi siya nakatulog. Naisip niyang alamin ang totoo. Kaya nang sumikat na ang araw, pumunta siya sa lumang simbahan sa gitna ng baryo. Ang dating arkong bato na halos gumuho na. Doon nakatago ang mga tala ng mga residente. Pinapangalagaan ng isang matandang sakristan. "Hoy! Hanap mo daw si Merla?" tanong ng sakristan habang nagbubuklat ng mga lumang aklat. Opo. Gusto ko lang po malaman kung gaano na siya katagal dito," sagot ni Nelia. Ilang saglit pa, inilabas ng matanda ang isang album na kinain na ng alikabok. Doon nakita niya ang mga litrato ni Merla. Nakasuot ng puting saya, hawak ang bagong silang na sanggol. Ang petsa sa ilalim, 1983. Sunod na pahina, 1950. Nandun pa rin si Merla. Mukhang bata pa rin. Pagdating sa mga litrato ng dekada 60, 80 at dekada 90, hindi nagbagong itsura. Parehong ngiti, parehong mata. Nanlamig si Nelia. Paano naging ganoon?" bulong niya. Ngumiti lang ang sakristan. Maraming lihim ang bundok na ito. Naku iha, hindi mo pa alam ang lahat. At dapat ay hindi mo na inaalam ang lahat. Ngunit hindi napigilan ni Nelly ang takot at galit. Sa bawat larawan, naramdaman niyang lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Kung totoo nga, kung si Merla nga talaga ang nilalang na iyon, dapat na siyang pahintuin. Pero sa halip, may bumubulong sa kanya. Paghigantihan ko siya. Poprotektahan ko ang anak ko. Pag-uwi niya, tumiretso sa silid. Inilabas ang mga bagay na iniwan ng kanyang lola. Isang lumang rosaryo, asin, at piraso ng tela na may nakasulat na sinaunang dasal. Babaylan daw ang lahi ng kanyang ina, tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. At doon, nagsimulang mabuo ang plano niya. Isang ritual ng paghihiganti. Sa gabing iyon, habang tumutunog ang mga kuliglig at humahampas ang hangin sa bintana, dahan-dahan niyang binigkas ang unang linya ng orasyon. Mula sa labas, may sumagot na tinig. Pamilyar, paos at malamig. Anong ginagawa mo, anak?
si Aling Merla. Nakatayo sa pintuan. Ngunit matapos nito, umalis din siya kagad at nawala sa dilim. Gabi ng ika-7 araw mula ng mga naksinelya. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig sa labas. Tulog ang kanyang anak sa duyan, balot ng kumot, habang siya naman ay nakapwesto sa ilalim ng bubong. Hawak ang bote ng asin, bawang at isang lamparang may apoy mula sa langis ng niyog. Ramdam niyang darating muli ang nilalang. At hindi siya nagkamali. Mula sa kadiliman ng bubong, muling narinig ang pamilyar na tunog. Unay mahina, pero habang lumilipas ang mga segundo, mas lumalakas, mas mabigat, parang may nilalang na naglalakad sa kisame. Pinikit ni Nelia ang mga mata at mahigpit niyakap ang sarili. Ngayon, tatapusin ko lahat ng to. Biglang bumuka ang isang bahagi ng bubong at mula roon ay bumaba ang nilalang. Mahaba ang dila, putol ang isang bahagi ng balat sa balikat at sa liwanag ng apoy, nakita ni Nelia ang mukhang iyon. Mukhang matanda, mukhang tao, ngunit walang duda, ang mukhang ito ay si Aling Merla. Anak! Bulong ng nilalang sa tinig na parang 2 boses na nagsasanib. Ibalik mo siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Nelia. Hindi kita ina! Sagot niya. Nanginginig pero matatag ang boses. Ngumisi ang tiktik. Ipinakita ang matutulis ng ngipin at maitim na dila. Mula sa dugo ko, ikaw ay nagmula. Sa akin ka lang babalik. Sumugod ito. Mabilis, parang anino. Ngunit bago pa man ito makalapit, itinapon ni Nelia ang asin at sabay sindi ng langis. Pagsabog ng apoy, sumigaw ang tiktik sa sakit. Umalingaw-ngaw sa buong baryo ang huni nitong matinis. Parang halakhak ng maraming babae. Nagliliyab ang balat na nilalang, pero tumalon ito palabas ng bintana. Lumipad papunta sa gubat habang nag-iiwan ng itim na usok. Hindi nag-aksaya ng oras si Nelia. Kinuha niya ang sanggol at sumunod. Sa bawat hakbang, naririnig niya pa rin ang tiktik. Nasa itas ng puno. Pumasok siya sa gitna ng kagubatan kung saan nagsimulang lumamig ang hangin at amoy dugo ang lupa. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nakita niyang nakatayo ang nilalang. Kalahating tao, kalahating halimaw. Ngunit malinaw. Malinaw pa rin ang mata ni Aling Merla sa loob ng kadiliman. Hindi mo ako matatalo, Nelia. Sabi ng nilalang. Ang dugo mo ay dugo ko. Kung ako'y masusunog, pati ikaw ay mawawala. Ngunit hindi na siya umatras. Inilapag ni Lelia ang bata sa tabi. Saka hinugot ang itak na binendisyonan niya sa asin. Kung kadugo mo nga ako, bulong niya, dito na matatapos ang sumpa. Sumugod ang tiktik, ngunit kumidlat. Nagsalpukan ng dilim at apoy. Ang sigaw ng halimaw at ang dasal ng isang ina. At sa huling tagpo, habang sumisigaw ang tiktik at nagliliyab, tumakbo si Nelia papasok sa gitna ng apoy. Hawak nito ang itak. Walang sumunod na tunog, kundi ang huling nang unti-unti na itong naglaho sa hangin. Sa gitna ng madilim na gubat, huminto na ang tiktik.
Ang balat nitong sinunog ay unti-unting naghilom at ang mga pakpak ay lumiit hanggang tuluyan naglaho. Sa halip, humarap kay Nelia ang isang pamilyar na anyo. Si Aling Merla, ang dating hilot ng baryo. Mukha ng tao, ngunit ang mga matay pulang-pula at kumikislap sa liwanag ng buwan. "Anak ko, Nelia!" bulong nito, paus at mabagal. "Ipinanganak kita para magpatuloy sa ating lahi. Hindi mo dapat nilabanan ang tadhana." Napatigil si Nelia. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. "Anak mo ko?" Halos hindi niya masabi. Ngumiti si Merla, ang ngiting may halong awa at kasamaan. "Oo, anak. Sa gabing kagaya nito, isinilang kita sa ilalim ng dugo ng buwan. Inalay kita sa mga nilalang ng dilim para mapanatili ang aking kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na hindi nila inaasahan. Lumapit siya, dahan-dahan, parang ina na gustong yakapin ang anak. "Meron kang dugo ng babaylan, dugo ng mga gumagamot at mga tagapagtanggol. Kaya kita tinago at kaya ako nagdusa." Doon lamang naintindihan ni Nelly ang lahat. Siya palang huling babaylan at si Merla, ang kanyang ina, ay ginamit ng mga demonyo upang sirain ang kanyang linya. Ang mga batang namatay noon ay mga sanggol ng babaylan. Pinipigilan ang dilim na magmana sa liwanag. Tiningnan ni Nelly ang sanggol na hawak niya at sa puso niya ay naramdaman niyang lumang dasal na parang kusang lumalabas sa labi. Ang hangin sa paligid ay biglang tumahimik, pati ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. "Hindi na magpapatuloy ang mga lahi ng mga kumakain ng puso," mariin niyang sabi. Nagulat si Merla. Anong ginagawa mo, anak? Huwag mong ipahamak ang sarili mo." Ngunit huli na, itinaas ni Nelly ang itak na binendisyonan niya ng asin at sa isang iglap, pinalsak niya ito sa dibdib ni Merla. Isang malakas na sigaw ang umilingaw sa buong kagubatan. Ang katawan ni Merla ay lumiyab sa apoy na kulay itim habang ang paligid ay nagdilim. Mula sa lupa ay sumingaw ang usok at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumapang palayo, parang mga kaluluwang tinaboy ng liwanag. Habang lumalaban, tumingin si Merla kay Nelia at sa huling hininga ay tumawa. "Hindi mo mapipigilan ang dugo mo," bulong niya. "Darating ang panahon na, anak, sa bawat patak ng dugo mo may nilalang na magigising." At tuluyan na nagliyab ang kanyang katawan hanggang maging apo. Humupa ang apoy. Ang gubat ay muling natahimik. Niyakap ni Nelly ang kanyang anak. Humihingal, umiiyak. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga palad, napansin niyang kumikibot ang maliit na dibdib ng bata. At sa bawat tibok ng puso nito ay tila mabilis na hanging mahampas paulit-ulit. Napatingin siya sa buwan. Sa dilim ng kagubatan, may aninong gumagalaw sa likuran ng mga puno. Maliit, mabilis at pamilyar.
Ilang buwan ang lumipas, tahimik na ang baryo matapos mawala si Aling Merla. Si Nelia ay nanirahan sa isang kumbento sa kabilang bayan, sa piling ng mga mongha. Doon niya pinalaki ang kanyang anak, malusog, tahimik at mapagmasid. Pinangalan niyang itong Elias, hango sa liwanag. Dahil para sa kanya, ito ang simbolo ng pagtatapos ng dilim. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, hindi siya mapalagay. Kapag lumalapit ang alas 12, naririnig niyang muli ang pamilyar na tunog mula sa malayo. Minsan mahina, minsan parang lumalapit, ngunit laging nagmumula sa labas ng kumbento. Guni-guni lang to, bulong niya sa sarili habang tinatabunan ng kumot ang anak. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi yun imahinasyon. Dugo ang tumatawag sa kanya. Dugo ng kanyang ina. Dugo ng isang halimaw. Isang gabi, malakas ang ulan. Kumikidlat at kumukulog ng sabay. At sa bawat silakbo ng liwanag, napapansin niyang gumagalaw ang mga anino ng kanyang anak sa dingding. Parang mas mahaba kaysa dapat. Nang magising siya bandang madaling araw, malamig ang tabi niya. Nawawala ang bata. Mabilis siyang tumayo. Ang lampara sa altar ay halos maubos at sa kisame may mga bakas ng maliliit na kuko. Mga galos na tila galing sa bata ngunit nakalinya pa itaas. Kasabay nito, naaamoy niya ang kakaibang halimuyak. Amoy dugo, sariwa at malansa. Asa ka na, Elias? Mahinahon niyang tawag habang nanginginig. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa labas, ang ulan ay tila huminto at ang buwan ay bilog na bilog. Tinatamaan ng malamig na liwanag. Nang silipin niya, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang anak, nakabitin sa hangin. Ilang talampakan mula sa lupa. Ang maliit nitong katawan ay may maliit na pakpak, makintab at maitim. At sa mga mata nito, may pulang liwanag, tulad ito ng kay Merla. Ngumiti ang sanggol, mabagal at nakakatindig balahibo. Nanay! Sabi nito sa tinig na malalim, parang hindi galing sa isang bata. Gutom na ako. Napaluhod si Nelia, tulalang nakatingin. Hindi pwede to! Hindi ko yan, anak! Ngunit lumapit ang bata. Dahan-dahang lumipad. At sa bawat hampas ng pakpak nito, umaalingaw sa hangin ang tunog. Nabitawan ni Nelia ang rosaryo. Niyakap ang sarili at umiiyak. Patawarin mo ko, Elias. Patawarin mo ko. Ngunit, nang sulyapan niya muli ang anak, wala na ito. Tanging hangin na lang ang dumadaan. Sa altar, ang kandilang naiwan ay biglang namatay at ang dilim ay kumalat sa buong kumbento. Mula sa labas, ang nakakapanindig balahibong tunog na parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Nagtakbuhan ang mga mongha, nagsigawan, at ang kampana ng kumbento ay tumunog ng walang humihila. Ngunit si Nelia nakatayo lamang sa gitna ng dilim, nakatingin sa langit habang dumadaloy ang luha. Sa liwanag ng buwan, tumambad sa kanyang braso ang isang marka. Hugis pakpak, parang paso. Ang sumpa ng dugo ay hindi pa tapos. At tuwing sisilip ang buwan, may isang batang lumilipad
sa itaas ng gubat, naghahanap ng unang hapunan. Wakas. At yan ang ating kwento. Ang tiktik na si Aling Merla. Natakot ba kayo? Kaya kayo paggabi huwag kayong magla-lights off, okay? At sa mga buntis dyan, ingat-ingat, huwag sa bahay kubo. Doon tayo sa bahay na sementado. At huwag kayong titingin sa likod nyo ngayon. Baka may mahabang dila. Kung nagustuhan nyo ang ating storya, please comment down below. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.